Itinuturing na karangalan ng tinaguriang Kalayaan 16 sa munisipalidad ng Palawan ang travel ban na ipinataw sa kanila ng China. Ayon sa LGU, pinagtitibay lamang ito ang pagkilala ng Beijing sa kanilang maliit na bayan. May report si Patrick De Jesus. Hindi umano apektado ang mga opisyal ng Kalayaan Palawan LGU sa ipinataw na travel ban sa kanila sa mainland China, kasama na ang Hong Kong at Macau. Saklaw nito ang 16 na opisyal ng naturang bayan na ayon sa Chinese Embassy ay nag-ugat sa pagdedeklara ng persona non grata noong 2023 kay Chinese Ambassador Wang Zhilian at ngayong taon naman ay kay Ambassador Jing Chuen. Buwelta naman ng alkalde ng Kalayaan, wala siyang balak kailanman na magpunta sa China. Wala din po akong plano talaga. Hindi minsan na magpaplano na mag-isita sa kanilang teritoryo. Sunod ay hindi po actually ako mahilig mag-travel. Mas gusto yung pagmamasyal sa Pilipinas. Magpapamimal kaysa siguro magpasyal. Ayos dito po tayo. Para rin sa mga opisyal, ang ipinataw naman ay nagpapakitang may epekto ang kanilang paninindigan. Ang initial reaction, salamat kasi kinilala ninyo na meron pong bayan doon sa mga katubigan inaangkin ninyo. Bayan lehitimo po na nasa Pilipinas. At the same time, ako po'y masaya sapagkat kahit po mga maliliit lang na expression ng sangguniang bayan ng Bayan ng Kalayaan ay meron pong impact. Kinikilala ng Department of Foreign Affairs na sovereign prerogative ang pagpapataw ng ban. Pero sinabi rin ng kagawaran na hindi ito nakatutulong sa pagpapabuti ng bilateral relations, lalo na ang people-to-people interaction na parehong itinataguyod ng China at Pilipinas. Sa 2026, Chinese New Year reception naman itong Martes, binigyang diin ng Chinese Ambassador na mahalaga ang patuloy na dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit hindi rin anya hayaan ng Chinese Embassy ang umano'y paninira laban sa kanilang bansa. We cannot allow those misinformation to mislead the public or undermine bilateral relations. At the same time, we will continue expanding practical cooperation using positive momentum to offset those noise until such distortions find no audience and no believers. Ang palasyo muling iginiit ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa West Philippine Sea habang pinaiiral ang diplomasya sa gitna ng patuloy na palitan ng pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno at Chinese Embassy. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Samantala, walang balak na magsorry si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kanyang mga sinabi tungkol sa China. Kailanman anya ay hindi humingi ng paumanhin ang China sa mga ginawang pangharas sa West Philippine Sea. Ang point of view ko dito, that caricature does not even compensate us. No? Wala to sa kalingkingan ng violation ng China against the Filipino people. Hindi ito enough para sabihin quits na tayo dun sa mga harassment na ginawa natin sa mga islang Pilipino. Depensa pa ni Tariela ang ipinakita niyang caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang student forum noong nakaraang buwan ay hindi bahagi ng kanyang opisyal na engagement at pagpapahayag lamang ng freedom of expression. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.